Hello po mga beloved. Ayan, sinabay ko yung ulan kasi nga paulit-ulit po ako at baka abutin na ako ng maggabi kaya po diniretso ko na mas malakas na yung boses ko kaysa sa ulan at wala kaming internet, sana po ay ma-upload po to na mabilis using data po. Ayan po, po rin po ang Panginoon, magpag-pray po natin ang bawat isa. Nakita natin yung nangyari sa Baguio, sa Colombia, sa China po. Talagang ito po ay kawakasan na, no po rin po ang Panginoon. At bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Glory to God. Dakilang Diyos, salamat po muli na kami po, O Diyos, ay makapagbahagi ng mga salita ng katotohanan, ng buhay, Panginoon, at ng kapayapaan. O Diyos, patuloy mo kami samahan sa araw na ito, yung Santong Espiritu, O Diyos, at gabayan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na ibigay ang buong pagtitiwala sa iyo, O Diyos, hindi sa aming mga sarili sapagkat kami po ay mahina. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pagluluwala at pagtitiwala. In Jesus' mighty name, Amen. Yan po. So, binibilisan ko uli. Yan. Dahil nga ay pabugso-bugso kasi yung ulan po. At ang title po natin ngayon, Let us serve the Lord without fear po. Kasi nga po ay maraming takot maglingkod, takot mawalan, mapagod, takot or ayaw ipagamit po kanilang mga talento po sa Panginoon sa gawain ng Diyos. Yan po, takot sumuporta, di ba? So wag po tayong matakot. Kasi ang Diyos po, pag mahal mo ang Diyos, wala ka dapat kinakatakutan. Purihin po ang Panginoon. Sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So dapat talaga nga po, kung tayo nga po ay hindi, kung baga yung pag-ibig po natin, dapat talaga wala po tayong kinakatakutan na po. Purihin po ang Panginoon, sabi sa Luke 1:74, we have been rescued from our enemies so we can serve God without fear. And Philippians 3:8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. So si Apostol Pablo po ang nagsasalita na kagaya ko rin, kagaya ng mga naglilingkod sa Diyos po, na hindi na mahalaga yung material. Na ikaw lang makamit mo si Kristo, ang buhay na walang hanggan po. Yan kasi pag ikaw nga inuna mo yung material na bagay, hindi ka talaga makakarating sa langit po. Pag hindi mo naunawaan po ang salita ng Diyos, yan po ay napaka-imposible din po na ikaw ay makapasok ng langit. Napopurin po ang Panginoon. Sabi sa Marcos 8:35, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. So purin po ang Panginoon na sino nga talaga yung unahin yung sarili niya, yan, ay mawawala. At kung sino yung syempre ay mawala ng kanyang buhay para sa ebanghelyo po, ay makakamit po, kumbaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Sa Job 1:9, Satan replied to the Lord, yes, but hope has good reason to fear God. So, pati nga si Satanas nagsasabi na si Job nga ay may magandang rason para katakutan po ang Panginoon. At ako nga, sabi ko, kaya tayo na patuloy na gumagawa po ay dahil takot ako sa Diyos. Takot ako maimpyerno na hindi sumunod po sa Panginoon na po. Kasi hindi rin naman ako ilalagay ng Diyos kung hindi siya naniwala po sa akin na po. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Matthew 22:37, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. So dapat talaga ibigyan natin ng Panginoon ng buong puso natin. Hindi yung sarili muna natin po kasi talaga napakahirap. No po. Matthew 5:10-12. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it, be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. So nakita natin, kung napanood nyo, kung nakita nyo, nabasa nyo, kung paano po namatay yung mga unang apostol, yan po, 'di ba, kung paano sila na persecute po
ay kagaya rin sa mga followers nga ni Kristo na ganyan rin po ang ginagawa. Kaya ako, sanay na yan. Kaya, kumbaga, kung ano yung sineshare ko, ito po yung salita ng Diyos. Kung ano sinasabi ko, ito po yung tulong ng Santong Espiritu na po. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 6:13, you say, food for the stomach and the stomach for food. God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord. And for the Lord, and the Lord for the body. Purihin po ang Panginoon kasi nga, the Lord for the body nga po. Kasi nga yung ating katawan po, ito po ay templo ng Holy Spirit, diba? Kaya pagka ikaw nga ay nasa immoralidad, ay hindi makakanan po ang Santong Espiritu sa iyo. No po, purihin po ang Panginoon. At hindi lang o immoralidad, yan po ay, di ba, yung mga bisyo po natin, yan, yung mga kasamaan, 7 deadly sins po. Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, yan, sa biyaya ng Panginoon, ako nga ay naibigay ko na talaga buong tiwala ko sa Panginoon. Although, talaga may time na natatakot tayo, yan po, sa mga problema ng buhay, yan, di ba, sa sakit ko, sa mga bayarin, yan, magbabayad na naman ng internet. Pero lagi ko na lang sinasabi, Lord, bahala ka na nakikita mo yung araw-araw kung paano ako, yan, at lumalapit din sa iyo. Purihin po, Panginoon. Romans 8:31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? So, totoo po yun. And Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Glory to God po. Na, di ba yung sabi nga natin, na ang ano po, ang kaharian ng Panginoon, ito yung sa atin po, na tayo po ay, kumbaga, hindi po tayo ginawa ng Diyos para mag-inom, para kumain, yan po, but of righteousness, and peace and joy in the Holy Spirit. Na tayo po ay magalak po talaga kay Kristo. Yan, hindi ka, kumbaga, matatakot maglingkod kasi, magbibigay na naman, tutulong na naman, may ambagan na naman, kailangan mapagod ka kasi tutulong ka sa paggawa ng church. Yan po, pangangaral na naman. Sa totoo lang po, yung pangangaral, yan po ay sobrang, lalo na pag nakakay ka ng kaluluwa, sobrang po nakakataba ng puso. Ako talaga personally, at sa aking mga akay, sana nga po ay patuloy kayo tumibay sa paglilingkod. Yan po, at maakay natin buo nating sambayanan, mga mahal natin sa buhay, kaklase mo, kakilala mo, lahat-lahat po. Yan, kasi lahat tayo mahal po ng Diyos na po. Kaya sa atin po lahat, huwag tayong matakot po maglingkod po sa Panginoon. Kasi hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka maging alagad po ni Kristo. Napupurihin po ang Panginoon. Yan nga, kaya yung maraming tao sa impyerno, kaluluwa po sa impyerno, kasi hindi sila nagpasaka po sa Diyos. Yan, pinili nila yung kanilang mga sarili po. At hindi nila naunawaan nga dahil sa mga bulang mangangaral po. Kagaya ko, sa biyaya ng Diyos, ako nga po ay naakay sa tunay na paglilingkod, na with all confidence po talaga, at with all conviction, na ako po ay nasa tunay na pananampalataya. Glory to God po. At yun nga, hindi ko naman magagawa po ang magdala na kanyang mga salita kung hindi nga po ako naakay sa tunay na paglilingkod na po. At di rin ako maging ganito po. Yan. Pero syempre nga, sabi ko, lagi ko binibigay ang credit po sa aking mga magulang na nagturo po sa akin ng kabutihan po. At lalo higit ang takot po sa Diyos na po. At patuloy tayong manalangin sa buong mundo na po. At sa ating gobyerno dito po sa Pilipinas na po. At sa bawat isa. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli manalangin. Glory to God. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagbabahagi ng iyong mga salita. O Diyos, patuloy mo kaming samahan. O Diyos, ang may sakit, ikaw po ang magpagaling, magpalakas. Sa lahat namin mga pangangailangan, o Diyos, ikaw po ang maglaan. At sa lahat ng mga natatakot maglingkod sa iyo, o Diyos, tulungan mo sila na maibigay ang kanilang buong sarili sa paglilingkod, sa pag-ibig na una ikaw po ang nagbigay sa amin. Salamat po, Ama, sa patuloy mong katapatan sa bawat isa sa amin, o Diyos, lalo higit sa iyong abang lingkod. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, iiyak na naman ako. So, pasensya na, ako po ay talagang mababaw ang luha ko. No po, glory to God.
Kita-kita kits po ulit tayo bukas. Purihin po ang Panginoon.